Ganda po ang tips natin ngayon na simpleng-simple, pampahaba ng buhay. Lakad-lakad lang po tayo araw-araw, makakahaba na ng buhay. Mag-walking everyday. Pero ngayon, ituturo ko po sa inyo paano specifically, paano talaga gaano kalayo ang lakad, gaano kabilis, saan maglalakad. Okay, panoorin niyo po pa hanggang dulo. Pati adults, pati seniors, ituturo ko po kung ilang steps in a day. Tsaka very practical ang gagawin natin. I think gagawin kong very practical na hindi nyo mapapanood sa ibang Google tips o iba. Okay? Ano benefits ng walking? Pinakamagandang exercise kasi walking, maganda kung may diabetes kayo, may heart problem, may mahina baga, pampalakas ng baga at puso, walking din. Kahit may osteoarthritis, pampalakas din yan ng mga muscle natin. Yung mga may cancer, kailangan mag-walking. May depression, may anxiety, mahina yung pag-aaral, o di ba? Pag nagwo-walk, gumaganda circulation. Yung mga may dementia, lalo na sa senior, walking associated with longer life. Sa katawan naman, lagi naglalakad, lalakas yung muscle sa paa. Liliit ang tiyan, good for abdominal muscles, maganda sa likod, better balance, mababawasan ang neck pain, di ba? Kaka-computer natin, di ba? Masakit sa leg. Pero pag nagwo-walking tayo, nawawala ang neck pain. Kailangan lang may rubber shoes. Okay? Mas gusto ko naka-rubber shoes kayo. Good walking area, pwede sa mall. Good climate, dapat hindi masyado mainit para hindi mahirapan. Ngayon, tuturuan ko kayo practically how to do it, ha? Kung gaano kabilis. Mag-umpisa po tayo sa adults, okay? Siguro mga edad 50 years old, mas bata, 20, 30, so ayan. Naririnig nyo yung 10,000 steps in a day, pero babaguhin ko konti. Kasi marami hindi kaya 10,000 steps kahit sa mga kabataan eh. So may pag-aaral po sa Journal of American Medical Association, sikat tong journal na to, JAMA Neurology, JAMA Internal Medicine. Sa UK, 75,000 people pinag-aralan, finalo up ng 7 taon, mga adults, gaano kalayo ang lakad, gaano kahaba ang buhay. Ito nakita nilang pag-aaral. Maganda maglakad ng 30 minutes bawat araw na medyo mabilis. Kung kaya nyo to, brisk walking na 30 minutes. Pag pumunta sa mall, hindi yung 30 minutes nakatayo lang o 1 hour pa shopping. Hindi po ganon. 30 minutes talaga medyo brisk pace siya. Okay? Adult, 30 minutes na mabilis-bilis o baka sa kalye, kung saan kayo naglalakad, aabot kayo ng 3 kilometers. Yun or 4,500 steps. Mga ganon. 4,300, 4,500 steps. 3 kilometers, mabilis na lakad sa adults. Yung maganda yun kung kaya nyo. Okay? Pero yung iba, hindi kaya ng ganon eh. Okay? Hindi ko naman pinapahabol agad sa inyo yon. Gaano layo ang lakad na maganda sa adults? Ayon dito sa pag-aaral na to, kahit 8,000 steps in a day, pwede na po. Kung makakaabot kayo ng 8,000, pwede na. Nakita nila sa 2,000 steps, may benefit na. Dagdagan mo pa ng 3,000, 5,000, 7,000, hanggang 8,000 steps in a day. Malaking tulong sa puso, dementia, hindi na heart attack, mas mahaba buhay. Kinumpara nila yung naglalakad ng 8,000 steps in a day sa 4,000 steps lang. Malayo po difference. Mas mahaba buhay ng mga 8,000 steps in a day. Paano malalaman gaano kalayo nilalakad nyo? Tuturuan ko kayo ng practical. Pwede sa cellphone, marami na ngayon cellphone, may app eh. Kaya pa naglalakad ako, dala ko ng cellphone ko. Malalaman ng cellphone ko ilang steps ka sa isang araw. Siyempre, sa umaga, baka naglalakad ka, o akyat baba sa office, tapos may lakad konti, ina-add mo yon. Maka 8,000 in a day ka, pwede na yon. Kung walang cellphone, yung iba naman merong mga relos, di ba? Ngayon, paano kung wala kang cellphone, wala kang relos? Pwede bilangin mo na lang yung kilometro, di ba? Yan natuturo ko sa inyo, may nagtanong kasi, ilang kilometro, Doc, yung steps?
Average na tao, na adult, 3 kilometers in a day sa adult, pwede na. Malayo-layo na yon. Mga 4,300 to 4,500 steps na yon. 3 kilometro, isukat nyo. Kung ganun kalayo, pwede na yon. Kasi maglalakad naman kayo, maglalaba pa, magluluto. So, aabot na kayo ng mga 8,000 in a day. Kung meron kayong 3 kilometers. Yung hindi naman kaya magbilang ng 3 kilometers, o paano na naman? Tulad ng sabi ko, 30 minutes, mabilis na lakad. Medyo mabilis, brisk walking. Abot ka na 3 kilometers. Kung gusto mo yung lakad na normal lang, normal na lakad, mga 45 minutes. O, 45 minutes naglalakad. Hindi yung nasa mall na tumitingin lang ng baro, tapos upo. Hindi counted yon. Talagang hindi siya window shopping. Lakad talaga to. So, 45 minutes, nag-walk na normal pace, 3 kilometers dito. Maganda talaga sa puso na e-exercise yan. Kumbaga po sa kotse, talagang umaandar yung kotse. Okay, so yan po sa adults, ha. Sinabi ko sa inyo, 8,000 steps, 45 minutes, walk, or 30 minutes, brisk walking, aabot na kayo ng 8,000. Kung kaya nyo pa mag 10,000 steps, mas maganda. Pero usually hanggang 10,000 steps, pwede na daw. Paano naman pag senior? Okay? Senior, 60, 70 years old and above. Ayon sa pag-aaral, kahit 4,500 steps lang in a day, pwede na. Maganda na daw. Tapos yung lakad, pwede naman hindi tuloy-tuloy yung lakad. Pwedeng lakad konti sa umaga, sa tanghali, sa gabi, pa 10 minutes lang yung lakad, pwede rin ganon. Pero sa akin, mas madali na isang diretsong lakaran na lang eh. So, gano ka bawas kung senior? Dito rin sa pag-aaral nakita nila. So, pag senior, pinag-aralan nila yung 2,000 steps in a day lang kumpara sa 4,500 steps, malayo po diferensya. Yung mga senior na naglalakad ng 4,500 steps in a day, 77% less heart attack, less stroke, mas mahaba buhay, mas walang mga sakit-sakit sa katawan, yung mga diabetes at iba pa, yun na nakikita nila. Kaya yung mga Japanese, di ba, yung mga mahaba buhay, talagang naglalakad yung mga yon, di ba? Kung wala kayong cellphone na pang-check ng 4,500 steps, sabi mo, Doc, senior na, hindi na marunong eh. Ganito na lang, shortcut. Pag sa adults, 3 kilometers, habol natin, di ba? Sa senior, tingin ko lang, sariling style ko to, 2 kilometers in a day, pwede na. So, 2 kilometers is 30 minutes lakad na normal. Aabot ka na ng, 2 kilometers. So, 2 kilometers, 30 minutes normal walk, medyo hingal na rin na senior dito, mga 3,000 steps na yon ang 2 kilometers. So, maglakad kayo sa hapon, 30 minutes or more, ilayo-layo. Kung kaya nyo 45 minutes, mas mabagal konti. 2 kilometers, 3,000 steps, pwede na yon. Total, maglalakad ka rin naman umaga tanghali, may gagawin ka pa. Aabot ka na ng 4,500 steps. Nakita rin nila sa senior, every 500 steps, konti lang ang 500 steps. Mga 5 minutes lang. So, every dagdag mo 500 steps, less 14% na magkakasakit ka. Okay? Ngayon, ito naman ang tanong. Alam nyo na yung steps, ha? Pilit na tayo maglakad mula bukas, mula mamaya. Ako, inahabol ko mga 6,000 a day. 6,000, 7,000, ganun lang kaya ko. Pag 9,000, hingal na ako. Medyo plastado na ako, no? Parang lupay-pay ka na doon. Hindi ka na makagawa. Sa mga, paano po, sa hindi makalakad, may polio, may arthritis sa tuhod, masakit ang likod, hindi makalakad, anong gagawin? Meron tayong alternative. Okay? Sa hindi makalakad, pwede naman swimming, kung nagsuswimming, water exercises sa tubig, pwede yon. Or yung iba, kung hindi makalakad malayo, nagke-carry lang ng mga grocery, huwag naman sobrang bigat. Pero yung hindi lang kasi lakad ang mahalaga eh. Siyempre, kailangan may carry din konti para lumakas din yung upper body natin.
Pwede rin gumamit ng mga resistance band. Yung mga pang-exercise, yung parang goma na masikip na bibili yan, parang mga 300 pesos. Pwede tennis ball, palakasin ng grip strength. Pwede dumbbell, kung ilang kaya nyo, 3 pounds, 4 pounds, 5 pounds, dumbbell. Pwede na po yan, mga 30 reps ang araw, 10, pahinga, 10, pahinga, mamaya 10 na naman. So upper body, more i-exercise. Meron namang stationary bike, di ba? Yung masakit ang tuhod, kaya naman stationary bike, baka overweight kasi. Oh. Meron din bisikleta na hand cycle. Oh, kamay lang yung iniikot. So maraming ibang exercise sa upper body. Kung talagang mahina ang paa, pwede naman, like ginagawa nung nanay ko nung nabubuhay pa siya. Nalala ko nga may polio kasi nanay ko Kumukuha siya ng weights. Meron na bibili parang 1 pound, 2 pound, yung binabalot dito sa ankle, sa paa, sa binti. Binabalot niya, tapos uupo siya, sinisipa lang niya yung paa niya. Ganun lang. 100, pagising niya sa umaga para makalakad siya. Merong ganun din. Diba? Pwede rin naman nakahiga. Nakahiga, tinataas yung paa. Nakahiga, sinaside yung paa. Pwede rin ganon, di ba? Maraming mga exercises, pwede lying down, sitting down, basta medyo may pagod. Siguro exercise, gawin yung mga 30 minutes to 45 o 1 hour na ganong exercise, pwede na rin kapalit siya. Okay? Finally, paano naman yung mga hindi kaya mag-exercise, di ba? Lahat ba pwede gawin to? Kailangan syempre medical clearance. Paano kung bagong heart attack? Siyempre, hindi pwede. Bagong opera, hindi pwede agad-agad. Paano kung masakit ang dibdib, may bara ang puso? Gagamutin mo na puso. Paano kung may vertigo? Wag muna, baka mahilo. Paano kung may luslos? Gamutin mo na yung luslos. Paano kung maga ang joints? Siyempre, baka hindi muna, pahinga muna, maga yung joints. Hanapin, bakit? O may sugat na may nana, may infection, gagamutin mo na yon, di ba? So, medical clearance, pero ito po, napakaganda. Tulad na sinabi ko, simpleng lakad lang, pang mahirap to. Ha? Mas maganda pa to sa mga gamot sa tingin ko. Kailangan nyo uminom ng gamot. Kailangan nyo inumin yung mga kumain ng maayos. Pero itong walking, tingin ko, napakahalaga, napakamura. Panlaban natin yan para humaba ang buhay. God bless po. Thank you.